Natatakot ako baka maging lalaki bigla si Susie. Sinabayan niya ang pagtawa nito habang sumasayaw silang dalawa. Sana nga lang wala nang humahadlang sa pagmamahalan nila. Hoy, babaeng masungit na may lahing unggoy! Nilingon niya si Vicky, ang lalaking nasa likuran niya na nasa gitna sila ng daan. Nakasakay ito sa single na motor nito. Habang nakasunod sa kanya, kanina pa kasi siya nito pinipilit na isakay roon pero tumatanggi siya. Hindi niya ito kilala, baka ano pang gagawin nito sa kanya masama. Hoy, lalaking manyak, ano ba talagang problema mo ha? Isa pa, anong karapatan mong tawagin akong unggoy? Ang gwapo ko kaya? Gwapo ka? Bulyaw niya. Hindi natinag ang lalaki sa sinabi niya. Bumaba ito sa motorsiklo nito at hinarang pa siya. Gwapo ako, sobrang gwapo ko. Nginisihan siya nito. Aba, kunti na lang mauupakan niya na ito. Pinaikot niya ang mga mata. Excuse me lang ha, lalaking manyak, FYI. Hindi dahil tinulungan ko si Rosel. Friends na rin tayo. Ginagawa ko lang ito dahil naniniwala ako sa love. At kung iniisip mo na nagagwapuhan ako sa'yo, nek-nek mo. Hindi ka ba nandidiri sa mga sinasabi mo? Yuck! Bigla siya nitong nilapitan na paatras siya at kinabahan. Alam mo, napipiko na ako sa'yo. Ako na nga itong nagmamalasakit sa'yo. Ako pa ang masama at isa pa. Kapag kinakausap kita, pwede bang sagutin mo ako ng maayos? Hindi yung sinisigawan mo ako. Mabilis nitong hinawakan ng isang kamay niya. Teka, anong... Sa susunod na sasabihan mo ako ng manyak, kakasuhan kita. Hinapit nito ang baywang niya, halos magdikit na ang mga mukha nila. Naamoy niya ang mabangong hininga nito at mabangong pabango nito na masculine scent. Anong kaso? Ginisihan siya nito. Kasong snatching. Napalunok siya at ano naman kayang ninakaw niya sa manyak na ito? Binitawan din agad siya nito. Fine, aalis na ako. Sana nga lang wala kang makitang mga maligno. Tinalikuran siya nito. Napatingin siya sa paligid. Madilim na at marami pang punong kahoy. Bigla tuloy siyang natakot at mabilis na humabol ito. Ika lang! Hinawakan niya ang laylayan ng jacket na to. Nilingon siya nito at nginitian. Natatakot ka no? Pang-iinis nito sa kanya. Alam mo, buwisit ka talaga sa buhay ko. Bigla nitong hinalikan ang labi niya. Wala siyang nagawa. Ito ang first kiss niya. Para siyang naging estatwa sa harapan nito. Mabilis lamang iyon pero pakiramdam niya tumigil ang mundo niya. Napahawak siya sa mga labi niyang hinalikan nito. Nag-init ang magkabilang pisngi niya sa reaksyon ni Travis. Gotcha! First kiss mo no? Oh my God! Walang hiya ka talagang manyak ka? Hinawakan nito ang kamay niya. Hindi na siya nagreklamo pa. Ibinigay nito sa kanya ang helmet nito. Nauna itong sumakay bago siya. Oh, kumapit ka unggoy. Kumapit ka unggoy. Pinalo niya ang balikat nito. Mabalbon lang naman siya Sobra naman iyong unggoy. Ayoko. Mariin niyang tanggi. Hay! Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Hinila nito ang dalawang kamay niya at inilagay iyon sa baywang nito. Kumapit ka, you can touch them too. Sabi nitong kinindatan pa siya. Pinaandar nito ang motor nito at napakapit siya ng mahigpit sa baywang nito. Nadama nito tuloy ang matigas na abs nito. Gosh, forgive me Lord. Malungkot si Henry habang nakaupo sa hagdanan. Nasa bahay siya ni na Shane at kasama ni na Susie. Nadaanan niya si Vicky at Agent Travis na nag-aaway kanina. Galing ang mga ito sa mansyon ni Rosel. Kitang-kita niya ang pagiging malapit muli ni na Rosel at Shane sa isa't isa. Nadudurog ang puso niya kahit sabihin pang wala na iyon sa kanya. Pero sobrang sakit pala dahil ang babae ang pinakamamahal niya ay masaya sa pilinan ng iba. Oh, bakit malungkot ka Henry? Tanong nito habang kumakain ng tinapay. Nakita ko siya, Susie, sa bahay ni Rosel. Masaya siya, sobrang saya niya. Tumingin siya sa malayo. Tinapik nito ang balikat niya. Oh, inabot nito ang maliit na kahon sa kanya. Ano na naman to? Kunot noong tanong niya. Hupya ka na rin, Henry. Bakit hindi ka na lang kasi mag-move on? Iwasan mo si Shane. Umiwas ka sa mga taong nakakapanakit sa damdamin mo, Henry. Wala kang sisisihin sa nangyayari kundi sarili mo. Niloko mo siya, pinaiyak at hindi lang isang bisis mo siyang sinaktan. Tapos ngayon magdadaramdam ka? Hello, Henry. Hello, Henry. Maging lesson sana ito sa'yo. Sa susunod na magjowa ka, maging kontento ka. Iwasan mo na ang pagiging babaero mo. Hay nako, kambiyar na kayo. Bakit hindi mo gayahin si Becky? Ayun,
Ginagamit niya ang mga brain cells niya kay Agent Travis. Mahabang sermon ito sa kanya. Tama ito, kasalanan din naman niya. Siguro panahon na talaga para umiwas siya rito para hindi na siya masaktan. Suzy, aalis na ako rito sa Magsaysay. Napatayo ito ngunit umupo rin. What? Tama ka, iiwas ako para hindi ako masaktan. Baka kasi mapatay ko ang matandang iyon kapag hindi ako lumayo kay Shane. Oh? Baka ikaw ang mapatay niya. Malungkot na inakbayan niya ito. Suzy, ikaw na ang bahala kay Shane habang wala ako sa tabi niya. Ayoko naman itong gawin pero wala eh. Sobrang nasasaktan na ako. Hi Henry, okay ako. Ako na ang bahala pero hindi mo naman kailangan umalis dito sa Magsaysay. Hindi mo naman kami kailangang iwan. Okay? Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Erase, erase, erase. Susukuan mo na naman ba siya agad hanggat hindi pa sila kinakasal? Baka may chance ka pa. Naiyak na sabi nito. Tinawanan niya ito. Bakla, hindi ibig sabihin na umalis ako rito ay suko na ako. Ang ibig sabihin lang noon, mahal ko si Shane at ayaw ko siyang nakikitang nahihirapan kapag ipinipilit ko ang sarili ko sa kanya. I want to set her free because she deserve it at hindi ako selfish para hadlangan ang kaligayahan niya. Humihikbi na si Suzy at ginagawa pa nitong pamunas ang kwelya ng suot niyang polo. Tahan na para kang bading eh. Tumawa ito pero umiiyak. Imbir na kayo, hay! Nilayuan siya nito. Tulungan mo ako bukas. Gustong gusto kong maging memorable ang huling araw na kasama ko si Shane. Para ka namang mamaalam eh. Okay, sige, ako na ang bahala, Henry. Salamat, Suzy. Huminga siya ng malalim bago magpaalam dito. Ibinabalik niya rito ang kahon ng hopya. Aalis na ako, bukas na lang, mag-iingat ka Henry. Kinawayan siya nito, pinilit niyang ngumiti sa kabila ng sakit na naramdaman niya. Sumakay siya sa kotse niya at mabilis iyong pinaandar palabas ng bakuran nila Shane. Pansin ni Shane ang pag-iwas sa kanya ni Henry simula nung isang araw. Hindi tuloy niya ito maiintindihan kaya nagpasya siyang kausapin ito. Mamayang hapon pagkatapos ng kanyang klase, nag-alala siya rito. Baka may problema ito na hindi sinasabi sa kanila. Malaki ang ipinagbago ni Henry. Bumalik ito sa dating pagiging seryoso sa mga bagay at pagiging mabuting kaibigan sa kanila ni na Vicky. Hindi niya ito naririnig na nagrereklamo ni minsan at iyon ang isang pagbabago nito. Iyon ang katangian ni Henry na minahal nito, na minahal niya noon. Naguguluhan tuloy siya kung bakit niya hinanap ang pagiging bully nito sa kanya. Hinanap niya ang presensya nito na sa tabi niya, ang amoy nito, pagtawa at pagngiti sa kanya. Napailing siya habang nakatingin sa blankong papel na nasa harapan niya. Teacher Shane, okay ka lang po? Untag sa kanya ni Angela. Naglilinis ito ng classroom niya kasama ang iba niyang estudyante. Nginitian niya ito. Oo, tapusin na ninyo yan at umuwi na kayo. Okay po teacher. Nagmadali ito sa pagwawali sa sahig. Pagkatapos ng mga ay iniligpit niya na ang mga gamit. Isinara niya ang classroom nila at pumunta sa faculty. Naabutan niya roon si Henry. Inilalagay nito ang mga gamit nito sa isang kahon. Kunot noong nilapitan niya ito. Bakit mo nilalagay lahat ng mga gamit mo riyan? Tanong niya rito habang ibinababa ang bag na dala sa lamesa. Aalis na ako. Iinalok ako ng tita Yet ko na magtrabaho bilang assistant niya sa kumpanya at pumayag na ako. Mas malaki ang kikitain ko at akala ko ba walang iwanan? Puno ng hinanakit niyang sabi rito. Tinawanan siya nito at pinisil ang ilong. Malapit lang naman ang Maynila, Shane, at isa pa, isang tawag mo lang. Darating na ako. Hindi niya ito pinaniwalaan sa sinasabi nito. Batid niya na may malalim pang dahilan kung bakit aalis ito. Kailan mo pa binalak na umalis? Wala pa tayong isang buwan nagtuturo ah. Pumayag ba si principal sa pag-alis mo? Sunod-sunod niyang tanong dito. Nakahanap ako ng papalit sa akin at pumayag naman si principal. Naintindihan niya ako. Sina Vicky at Suzy, alam ba nila na aalis ka? Umiiyak niyang tanong dito. Tumango ito at pinagpatuloy ang ginagawa. Kaya ka ba aalis dahil sa akin?
Huwag kang praning Shane, agad din siya nitong binitawan. Hindi pa ako mamamatay. Umiiyak ka na? Sumimangot siya. Nakakainis ka, iiwan mo na ako. Biglang may kumatok sa nakabukas na pinto na nagpalingon sa kanilang dalawa, si Rosel. Nakangiti ito sa kanya, sinusundo ka na niya. Bulong ni Henry sa tabi niya. Kinuha niya ang bag niya at lumapit kay Rosel. Ninitian niya ito. Umiiyak ka? Kunot noong sabi nito. Napuwing lang ako, pagsisinungaling niya rito. Nilingon niya si Henry at tumango ito. Hinawakan naman ni Rosel ang kamay niya. Mauuna na kami Henry, sabi ni Rosel dito. Sige, ingat, sagot nito. Nakayuko siya ng ulo. Hindi pa niya nasasabi sa mga kaibigan niya na ang tungkol sa kanila ni Rosel. Hindi pa niya nasasabihan ang mga ito at tiyak na magugulat ang mga ito dahil nagkabalikan na muli sila. Natutuwa siya at nalulungkot tuwa dahil sila na muli ni Rosel at lungkot para kay Henry. Pakiramdam niya ay pinipiga ang puso niya, nasasaktan siya. Inihatid niya ang tingin sina Rosel at Shane. Bumuga siya ng malalim at muling ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Gusto sana niyang kausapin si Shane tulad ng napagkasunduan nila ni Susie, pero nagbago ang isip niya dahil mas lalo lamang siyang masasaktan kapag ginawa niya ito. Kaya mas mabuti na lamang niyang tuluyan na itong layuan. Gagawin niya iyon dahil mahal na mahal niya si Shane, kaya pinipili niyang palayain ito at hayaang maging masaya. Pagod na kasi siyang umasa na isang araw mahalin siya nito ulit. Pagod na siyang maghintay sa wala. Siguro hindi talaga ito ang gusto ng kapalaran. Dumaan lamang si Shane sa buhay niya para bigyan siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Mabilis niyang tinapos ang ginagawa niya dahil hindi niya gustong maabutan sina Susie at Vicky. Tiyak na magdaramdam na naman ang mga iyon. Nilingon niya ang faculty nila at ang mga memories na nabuo roon ng 2 linggo na mananatili sa kanyang puso. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan ni Shane ang apartment na tinutuluyan ni Henry. Hindi siya mapalagay hanggat hindi niya nalalaman ang dahilan kung bakit ito aalis, kung bakit ito lalayo. Gusto niyang isipin na hindi siya ang dahilan pero hindi niya magawa. Sunod-sunod na katok ang ginawa niya bago siya nito pagbuksan. Bumugad sa kanya ang mga gamit nitong nasa maleta. Nakabihis din ito at sa palagay niya ay aalis na ito. Bakit ka nandito? Takang tanong nito bago isara ang pinto. Aalis ka na? Bumuga ito ng hangin. Umuwi ka na Shane. Tiningnan niya ito at nang masama. Bakit ka ba talaga aalis? May nagawa ba akong mali? May problema ka ba? Akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit ka pa pumunta rito? Sigaw nito sa kanya. Henry, napaatras siya. Manhid ka na ba talaga Shane? O nagmamanhid-manhidan ka lang? Alam mo ang sagot dyan, hindi ba? Ano bang sinabi mo? Akala mo ba okay lang sa akin na makita kang masaya kasama ni Rosel? Akala mo ba okay sa akin na umiiyak ka sa harapan ko dahil sa kanya? Akala mo ba okay sa akin na habang tinatawag kitang kaibigan ay nadudurog ako? Masakit Shane, sobrang sakit na habang minamahal kita, pinoprotektahan ka, patuloy mo pa rin minamahal ang gagong yun. Pagkatapos nandito ka, tinanong mo ako kung bakit ako aalis dahil masakit na. Iniisip ko iyong 5 taon na pinagsamahan natin sa 2 buwan, 3 o 4 na buwan na minahal mo si Rosel. Mahal na mahal kita kaya ako lalayo. Kaya ko itong ginagawa. Ayaw kong lalamunin ako ng selos ko, ng inggit ko. Ayaw kong agawin ka sa taong karapat-dapat ng pagmamahal mo. Sinuntok nito ang pinto at saka umupo sa silyang habang nakatukod ang mga siko sa magkabilang hita nito. Hindi niya napigilan ang sarili na hindi umiyak. Bumuhos ang luha niya sa nararamdaman nito. Akala niya okay lang na sila pero nagkamali siya. Maling-mali siya. Kaya please, umalis ka na. Umuwi ka na sa inyo Shane. Tumayong muli ito at hinila siya patungo sa nakabukas